ang bagyo sa Tagaytay at nagbabagang katawan. Nagsimula ang lahat ng lisanin ni Miko at Isabela ang mainit na Maynila patungo sa mahalumigmig na kabundukan ng Tagaytay. Habang paakyat ang sasakyan, nabalot ng makapal na hamog ang paligid at nagsimulang pumatak ang ulan. Habang nagmamaneho si Miko, hindi niya maiwasang sulyapan sa rear view mirror si Doña Isabela. Napakaganda ni Isabela sa kanyang suot na manipis na seda na tila sumasabay sa bawat galaw ng kanyang katawan. Ang kanyang bango ay bumabalot sa loob ng sasakyan, dahilan upang bumilis ang tibok ng puso ni Miko. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa salamin, agad na nag-iwas ng tingin si Miko. "Miko, pagod ka na ba?" Malambing na tanong ni Isabela. "Hindi po, madam. Trabaho ko po ito," sagot ni Miko, bagamat may kaba sa kanyang dibdib. Biglang lumakas ang ulan at naging delikado ang kalsada dahil sa kidlat at kulog. Napilitan silang huminto sa isang marangyang resort. "Madam, kailangan nating tumigil dito. Masyadong mapanganib ang biyahe." Sa kasamaang palad, iisang suite na lang ang bakante, ang Royal Suite. Pagpasok sa kwarto, hinubad ni Isabela ang kanyang basang balabal. Dahil sa ulan, bumakat ang kanyang hubog sa suot na damit. Nakatayo lang si Miko sa sulok, hindi malaman ang gagawin. "Miko, halika rito," tawag ni Isabela habang nakaupo sa kama. "Masakit ang aking mga paa at nilalamig ako. Maari mo ba akong hilutin?" Nag-atubili si Miko. "Madam, hindi po yata tama ito." Ngumiti si Isabela, isang ngiting mapang-akit. "Walang ibang tao rito, Miko. Tayong dalawa lang. At alam kong malakas ang iyong mga kamay." Dahan-dahang lumapit si Miko. Sa unang hawak niya sa makinis na balat ni Isabela, tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Habang hinihilot ang binti ng danya, isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi nito. "Miko, napakaswerte ng asawa mong si Elena," bulong ni Isabela habang hinahawakan ang balikat ni Miko. Tumingala si Miko at nakita ang pagnanasa sa mga mata ng Donya. Sa sandaling iyon, naglaho ang alaala ni Elena, nilamon ng init ng sandali ang lahat ng katapatan. "Ngayong gabi, hindi mo ako amo, Miko," bulong ni Isabela sa kanyang tainga. Doon na bumigay si Miko. Sa gitna ng malakas na bagyo sa labas, isang mas matinding bagyo ng pagnanasa ang naganap sa loob ng kwarto. Nilabag nila ang lahat ng hangganan ng amo at katulong. Nang sumikat ang araw, magkayakap silang nagising, batid ang bigat ng kanilang kasalanan, ngunit nalulunod pa rin sa tamis ng bawal na pag-ibig. Ikalawang bahagi, ang lihim sa library at ang pagkakamali ni Elena. Habang nalulunod sa pagnanasa sina Miko at Isabela sa Tagaytay, isang panibagong kataksilan ang nagaganap sa mansyon sa Maynila. Nag-iisa si Elena sa kanyang kwarto, suot ang manipis na nightgown. Nag-aalala siya kay Miko, hindi alam na kasama nito ang kanyang amo sa isang kama. Dahil sa uhaw, bumaba si Elena para uminom. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng library. Pagpasok niya, biglang sumara ang pinto sa kanyang likuran. Doon ay nakaupo si Don Ricardo, may hawak na baso ng whiskey at tila hinihintay siya. "Elena, bakit gising ka pa?" tanong ni Ricardo sa kanyang barito ng boses. "Don, pasensya na po, kukuha lang sana ako ng tubig," kinitang sagot ni Elena habang pilit na tinatakpan ang katawan. Lumapit si Ricardo, tila isang hayop na naninila. "Elena, alam mo bang hindi ako makatulog simula nang dumating ka rito? Masyadong swerte si Miko, pero hindi niya kayang ibigay ang karangyaan na nararapat sa'yo." "Don, may asawa po ako," piglas ni Elena, ngunit ang bango at presensya ni Ricardo ay unti-unting nagpapahina sa kanyang tuhod. Bumulong si Ricardo. "Wala rito si Miko, Elena. Kasama niya si Isabela sa Tagaytay. Malamang ay nagsasaya sila ngayon, kaya bakit mo titiisin ang sarili mo rito?" Dahil sa selos at sa mapanuksong haplos ni Ricardo, bumigay si Elena. Sa ibabaw ng malaking mesa sa library, sa gitna ng libu-libong libro,
Isinuko ni Elena ang kanyang dangal sa lalaking hindi niya asawa. Naging saksi ang kadiliman sa kanilang bawal na pagtatagpo. Ikatlong bahagi, ang pagsabog ng katotohanan. Lumipas ang mga linggo at nagpatuloy ang kanilang madilim na lihim. Ngunit hindi na itatago ang katotohanan habang buhay. Nagduda si Ricardo, kaya nagpalagay siya ng mga lihim na CCTV camera sa buong mansyon. Sa isang marangyang dinner party, nagpasya si Ricardo na wakasan ng laro. Habang nagkakasiyahan, biglang nagplay ang isang video sa malaking screen. Nanlumo si Miko nang makita ang sarili niya kasama si Isabela sa Tagaytay. Sumigaw si Elena sa galit, ngunit biglang nagbago ang video. Ito naman ay ang tagpo ni na Elena at Ricardo sa library. Natahimik ang lahat. Sila ay pare-parehong nanganlo. Ang mga nagtaksil ay pinagtaksilan din. Magkasing pantay lang tayo, sabi ni Ricardo nang may halong pait. Kinuha ko ang asawa mo at kinuha mo ang asawa ko. Ngunit may huling pasabog si Isabela. Hindi tayo patas, Ricardo. Buntis ako. At si Miko ang ama. Tila gumuho ang mundo ni Ricardo. Lalo na nang umiyak si Elena at sinabing, buntis din ako. Pero hindi ko alam kung kay Miko ba ito o kay Ricardo. Nagtapos ang gabi sa matinding pait. Iniwan ni Miko at Elena ang mansyon at bumalik sa kanilang maliit na bahay. Pinatawad nila ang isa't isa, ngunit ang tiwala ay habang buhay nang naglaho. Sa tuwing tinitingnan nila ang isa't isa, ang naaalala nila ay ang mga haplos ng ibang tao. Wakas, nanganak si Elena ng isang lalaki na ang mga mata ay kawangis ni Don Ricardo. Nanganak naman si Isabela ng isang babae na ang nangiti ay katulad kay Miko. Pinagtaksilan nila ang isa't isa at ang naging bunga ay isang habang buhay na paalala ng kanilang kasalanan. Ang pader ng utang na loob na itinayo ni Ricardo ay gumuho at tuluyang bumaon sa kanilang mga buhay. Sa isang marangyang dinner party, nagpasya si Ricardo na wakasan ang laro. Habang nagkakasiyahan, biglang nagplay ang isang video sa malaking screen. Nanlumo si Miko nang makita ang sarili niya kasama si Isabela sa Tagaytay. Sumigaw si Elena sa galit, ngunit biglang nagbago ang video. Ito naman ay ang tagpo ni na Elena at Ricardo sa library. Natahimik ang lahat. Sila ay pare-parehong nanganlo. Ang mga nagtaksil ay pinagtaksilan din. Magkasing pantay lang tayo, sabi ni Ricardo nang may halong pait. Kinuha ko ang asawa mo at kinuha mo ang asawa ko. Ngunit may huling pasabog si Isabela. Hindi tayo patas, Ricardo. Buntis ako. At si Miko ang ama. Tila gumuho ang mundo ni Ricardo. Lalo na nang umiyak si Elena at sinabing, buntis din ako. Pero hindi ko alam kung kay Miko ba ito o kay Ricardo. Nagtapos ang gabi sa matinding pait. Iniwan ni Miko at Elena ang mansyon at bumalik sa kanilang maliit na bahay. Pinatawad nila ang isa't isa, ngunit ang tiwala ay habang buhay nang naglaho. Sa tuwing tinitingnan nila ang isa't isa, ang naaalala nila ay ang mga haplos ng ibang tao. Wakas, nanganak si Elena ng isang lalaki na ang mga mata ay kawangis ni Don Ricardo. Nanganak naman si Isabela ng isang babae na ang nangiti ay katulad kay Miko. Pinagtaksilan nila ang isa't isa at ang naging bunga ay isang habang buhay na paalala ng kanilang kasalanan. Ang pader ng utang na loob na itinayo ni Ricardo ay gumuho at tuluyang bumaon sa kanilang mga buhay. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa aming channel. Salamat sa panonood.